Alright, so hello mga bossing. Welcome sa panibagong video na naman nating gagawin for today, no? And so nung nakaraang video ko, pinakilala ko sa inyo kung ano ang Isla Philippines, kung ano ang meron sa Isla Philippines. Actually hindi yun yung lahat no. Hindi ko naman pinakita lahat ng meron, no? Kasi gusto ko pa rin kahit papaano meron pa rin kayong ma-explore doon sa loob ng isla kung meron man sa inyong magiging interested. So ngayon naman sa video na to, may nakita kasi akong mga nag-comment. Paano nga ba daw mag-install ng MTA? Kasi yun nga para sa kaalaman ng lahat, ang Isla Philippines po ay hindi matatagpuan sa SAMP. Ang Isla Philippines po ay nakabase sa MTA San Andreas or also known as Multi-Def Auto. So don't forget to like, share, and follow naman ang video natin, no? And also, ayan, sa mga roleplay players dyan na naghahanap ng serious roleplay talaga, no? Na gustong rumolyo ng matino, ng maayos, at ng maangas, no? So, pasok na kayo dito sa Isla Philippines. Ayan, I highly suggested na i-try nyo ito. Wala namang mawawala kung susubukan nyo lang, di ba? So, ayan, simulan na natin ang ating tutorial. So, pagdating sa pag-install natin ng MTA, ang pinakakailangan nyo lang na file itong dalawa. Okay, bakit? So, itong GTA, ito yung magiging directory ni MTA para mapagana niya yung mismong multiplayer game. But, tandaan nyo na importante na yung GTA na gagamitin nyo ay clean file. Ayan, katulad nito, clean file siya. Walang nakalagay na kahit ano. So, ngayon, ang gagawin lang natin para ma-setup natin to, una ay extract natin itong si GTA clean file. Pero, una nating tip ko sa inyo para hindi kayo laging nahihirapan and mas organized yung magiging file nyo, I highly suggest na gumawa kayo ng sa directory nyo kung saan nyo nilalagay yung mga games, gumawa kayo ng MTA folder. And sa akin nilagay ko MTA only. Tapos dyan nakalagay yung lahat ng kailangan ko for MTA. So nagkalat-kalat lang yan ngayon kasi may ginawa lang ako na pag-reinstall sa MTA. Pero ganyan yon. So nakalagay sa akin, like for example, itong mga to. Ayan. So may sariling folder yan na pang MTA lang. Multi-Def Auto. Tapos ayan, dyan yan nakalagay lahat. So kapag tinignan mo, ganyan lang yung itsura niya. So kapag may hinanap ako, ito yung directory ko ng GTA files. Ito yung MTA ko. And so on and so forth. So yun yung unang tip na iiwan ko sa inyo. So now na okay na tayo dun sa tip na ibinigay ko sa inyo, ang pinaka gagawin na natin ngayon ay extract muna natin itong si GTA San Andreas. So depende sa inyo kung okay lang sa inyo kahit saan nyo extract si GTA, extract here. Pero highly suggested, extract files. Then punta kayo sa folder nyo kung saan nyo nilalagay yung games. Ayan, MTA only, yan dyan sa akin. Then, okay. So, pipindutin nyo tong okay. So, sa akin, hindi ko nagagawin yan kasi as you can see, meron na akong directory or meron na akong GTA San Andreas clean file na naka-install. So, yun. Tapos na tayo sa unang part. Ngayon, ito na yung pangalawa. So, right-click nyo lang to, then open nyo lang yan, yung MTA. So, may lalabas dyan na please wait while setup is loading. So, aantayin nyo lang yan. Nakadepende yan sa PC nyo. Huwag kayong gagalaw. Mas maganda kung wala kayong gagalawin na kahit ano. Antayin nyo lang talaga matapos yung setup na yan. Mabilis lang naman yan eh. Right. So, ayan. Tapos na yung setup niya. So, after ng setup, next nyo lang. Ayan, pinutin nyo lang yung next. May lalabas na pop-up. Pinutin nyo lang ulit yung yes. So, ito, pagdating sa license agreement, okay na yan. Agree. Ayan. Okay. So, ito, maraming medyo laging dito. Parang no-overwhelm sila. Hindi nila alam kung dapat i-next ba nila o may tatanggalin ba sila. Most of the time, ang standard talaga is next lang. Okay? So, kung meron kayong knowledge or something about sa ganito, pwede nyo i-tweak yan. Depende sa kung ano yung gusto nyo. But, for all the beginners or sa lahat ng hindi pa ganun kaano pagdating sa pag-setup ng MTA, pinakamaganda niyan is next lang talaga. Okay. So, ito. Sa inyo, ang unang lalabas dyan ay default and custom. So, nakalagay si MTA sa default. So,
tulad nung kaninang sinabi ko, suggest ko na pindutin nyo yung custom, browse nyo, tapos dalhin nyo doon sa kung saan nyo ginawa yung folder na pang MTA. So, pag nandito na sa MTA, gawa kayo ng new folder. Huwag nyo kakalimutan yan ha. Tapos pangalanan nyo lang siya ng Multi-Def Auto or MTA. Ayan. Ayan, okay. Para meron tayong ano. Yan, Multi-Def Auto 2. So, kapag meron na yan, make sure nyo naka-highlight ha. Ayan ha. Make sure nyo na nakakulay blue, black, red, kung ano mang kulay ng nasa PC nyo. Basta may highlight yan. Then, pag okay na, pindutin nyo lang yung okay. Ayan. May kita nyo, basahin nyo muna ha. Dapat nakalagay yan yung kompleto na kung saan nyo nakalagay yung folder nyo na pang MTA lang talaga. So, tulad ng sabi ko kanina, maganda na ganyan yan para naka-organize yung inyong mga files. Hindi kalat-kalat. Okay? So, next nyo lang yan. Then, after nyan, tingnan nyo, di ba? Mas madali. Kasi, ang gagawin niya lang, hahanapin niya na lang ngayon, or ikaw, kailangan mo na lang siyang i-connect na ngayon sa clean GTA files mo. So, sa akin, automatic siyang lumabas, pero most of the time, ang gagawin niya ay kailangan mo pang i-connecta. So, gagawin mo lang browse. So, baba mo lang kung saan mo nakalagay yung mga files mo. Ayan, MTA. Sa akin, nakalagay yung game folder, MTA, tapos San Andreas. Okay? So, ayan. Pag nasa San Andreas na, again, make sure na naka-highlight. So, pag okay na, okay. Then, after nun, install. That's it. Tapos na ang ano nyo. Tapos na ang gagawin ninyo. So, pag okay na yan, antayin nyo na lang yan. Okay, i-quit ko na to So, aantayin nyo na lang yon. Then, right after that, is tapos na ang inyong setup. Yan, tapos na tayo agad. Open, and dito na tayo agad sa step 4. That's already the step 3. So, hindi na kayo mahirapan yan. Step 4, launch MTA SA. So, yung ano naman, yung pagdating naman sa pag-setup sa pinakaloob, kung paano kayo magwa-whitelisting sa loob ng isla, is let me know kung gusto niyo pa ng another tutorial para doon. Kasi itong tutorial ko ngayon is mainly para lang magkaroon kayo ng MTA or para ma-setup ninyo yung MTA ninyo. But if you want na magkaroon pa ng isang tutorial para naman sa pag-setup or pagwa-whitelist sa loob ng Isla Philippines, let me know in the comment section below. So, napakadali lang na itong video na ito, napakabilis lang, and hopefully meron kayong natutunan. Comment down below kung ano pa yung mga tips ninyo pagdating sa pag-organize ng mga files or what, or kung meron kayong mga gustong idagdag sa tutorial ko, don't forget to put it in the comment section below. So, yun lang naman yung akin. So, peace out tayo dyan mga kaibigan. This is Boss Renzel, Boss Janry, na Mama Alam. Maraming salamat sa pagnood, and sayonara. Oh! Bye-bye guys. Thank you so much.